pag-iwas sa overcrowding, paano mo ginagawa yun? Separate talaga yung yung local ko, national, then late-born. Tapos early release ka man, no? Early release. Early release. So 3 to 4 months old, nag-release ako. So sa awa na ma-free up yung area. Sa awa ng meron maraming sa atin, nagtiwala sa atin. So dahan-dahan ding kukunan yung mga na-produce natin. So first week sa mga sisiyo ko is yung magbigay ako ng B1. Then the second week is Bumburo. And the third week, 21 days is Paulpax. And then after 1 month is bigay ako ng Lasuta plus IB. And then 2.5 months pataas, bigay na ako ng Kuraysa. Yun lang ang sir? Masarap sa pakiramdam yung breeding. Masarap. Napapalaki na. Pag makita mo yung sa incubator, ang daming napisa, sarap. Pero pag lumalaki na, makita mo, wala para talaga akong area. Tapos umulan pa. Doon na yung doon na mag-start ang complications ba, maraming problema. Mga master, kumusta? Hinaot, okay na ka? Sabado na naman, master. Nandito na naman tayo sa ating Saturday viewing habit, ang Birada Master. This morning, special yung ating interviewin ngayon, ang ating kaibigan from Mual, Bual. Breeder to, no? Authentic, mga linyada ni Don Ramon. So, you need not to go to Dolores, Quezon. Ang layo nun. Dito sa Mual, Bual, nandito yung mga linyada. Walang iba. Kaibigan ko si Engineer Gerald Monte ng JK Mugi Game Farm. Good morning, Good morning, master. Bati ka sa ating mga subscribers. Good morning mga subscribers ni Birada Master. Birada lang tayo mga master. Birada. Galing sa site si Engineer, no? Napagbigyan tayo ng kaniyang busy schedule. Mapanayam natin. Kumusta ka na, master? Okay lang. Ganun pa din, master. Bumibirada sa buhay. Oo. Thank you so much pala sa pagsali mo sa Master sa Rueda. And hopefully this December, season 2 na natin, meron ka ring entry sana. Siyempre, automatic na yan, master. Salamat. Master, kumusta na yung JK Mugi? Okay na, master. So, about more than a year, no? Pag bisita mo dito. So, meron na tayong konting development sa ating kunting manukan, pero by hopefully next year mag-additional ako ng cording area separate ito. So merong lote yung mother-in-law ko, so probably cording area doon ko ilagay, mga 50 to 100 heads siguro. Dami ng tipis ngayon, and also parang lumawak yung lugar. Dami ring mga bagong facility, may new ranging area ka ngayon. Napansin ko sa ranging area mo, hindi ka gumamit ng light material, no? Talaga yung tubo, talaga yung bakit yun? Oo, master, kasi pag gumamit tayo ng light materials, madaling masira. So, doble gastos, the same time, pagpatrabaho, ma-disturb na rin ulit yung yung area at saka yung arrangement natin. So, mas mabuti, sinagad ko na. Isang trabaho Pang long lasting na. Long lasting yung materials. Master, madami kang bagong harvest ngayon. Anong mga bloodlines yan? Yung bagong harvest natin, master, is mga F1 yan. Pure na butcher. WPC National Banded. Then, meron tayong SBR UNT. Meron tayong Tornado UNT Gray. SBR Butcher. At meron ding mga pure na SBR at Perfection Roundhead. The last time, master, nag-release ka ng mga baby pullets, mga baby stag, ganun pa rin ba? Yes, 3 to 4 months old, master. Ganun pa din. Ganun pa rin. Hindi pa makabili ng yung mga harvested stag. So, meron dito sa JK Mugi, yung mga kakirels, mga baby pullets, baby stags, meron silang available. Master, mayroon ka mga late born doon? Ano yung mga bloodlines doon? Yung sa late born natin, so sa street breed o tinatawag natin nga pure, so meron tayong pure SBR, pure Butcher, pure Perfection Roundhead, yung straight comb na bagong materialis natin, merong pure Tornado Hatch, merong pure sa Michael Espinosa na UNT Gray, meron tayong straight gray, Larry Romero from Kudja Cross to UNT Gray. Yung paborito kong mga crosses, SBR Butcher, Perfection Tornado, at merong nadagdag ng konting breeding ng Tornado Cross Tugal at Lemon Cross Tugal. For the past months and years, master ba, marami kang linyada. Ano-ano yung nakita mong successful ka na crosses? Ang successful crosses ko, number 1 is Perfection Cross Tornado Hatch. Yun ang
ang unang ginamit ko sa yung 5-star day, yung na-mention ko last time sa interview natin, si boss yung Chongbian. So, tatlong Perfection Roundhead Cross Tornado, isang SBR Butcher, at isang SBR Tornado. So, 3.5 points po ako nun. Lahat ng Perfection Tornado, panalo. At Ano yung characteristic, Master, ni Perfection Tornado? yung Perfection Tornado is maangat talaga sila. Tapos, pag dito rin sa baba, mabilis pumihit. At mabilis din pumat. Yung ginamit ko yung sa Berada Master, yung second kong na walang sugat, Perfection Tornado yun. Ano yun? Perfection over Tornado? Perfection over Tornado. Mm. So, babae ang Tornado Babae ang ang ginamit tornado. ko. Yung physical look nila, ano sila? PRH sila or Tornado sila? Yung physical looks nila is merong maglalabas na PRH side, merong Tornado side, at meron ding lumabas na Dirty Fit. Pero yung style, iisa lang. Iisa lang. Merong palo sa hangin talaga yung Tornado. So, lagyan ko ng roundhead para medyo accurate yung kanyang palo. Meron ng utak. No, kasi may mga buyers ako ba ng SBR, sinasabi nila na, Master, ba't parang may hatch to? O yung labas daw, hindi na brown red, parang hatch looking. Ay, yung pure SBR ko, way back 2022, naglabas ng Tornado hatch looking talaga. Conversation with Don Ramon, merong common na bloodline ang Tornado at SBR. Yung Doc Robinson hatch. Yung mga hatch looking na throwback from SBR, maglalabas pa rin sila ng SBR looking. Maglalabas pa rin ng SBR looking. Kailangan mong i-cross sa SBR or sila, kahit sila lang. So far, ang na-cross ko is yung pure na SBR na hatch looking. Cross ko sa SBR Butcher. Bali, ginawa kong 3-port. Lalabas talaga ang black. Pero hindi ko na-try na walang SBR yung blood na mix ko at lalabas ang black. So, ginawa ko siyang materials pang 3-ports. Kailangan damihan yung production para makabigay tayo, makashare tayo dun sa mga gustong makakuha ng bloodline. Hanggang kailan yung breeding mo, yung season, o kailangan This year, ito yung pinakamarami kong na-produce kasi ang local, nag-start ako ng breeding ng local, so meron ako ang 70 heads. Then sa national is around 70 din. Then sa late born around 80. Yung local, medyo ubos na. Yung natira dito ngayon, naka-cord, yun lang ang itinara ko para pang... With the size of your area versus the production, ang laki ng production. Yun, separate talaga yung yung local ko, national, then late born. So, by the time na wala pa akong ranging, ginamit ko yan, yung itong bahay ba? Makita mo, may net na dyan. Separate ko talaga sila. Makita mo talaga na overcrowded na, so ginamit ko yung tapos early release ka man, no? Early release. So 3 to 4 months old nag-release na ako. So sa awa na ma-free up yung area. Sa awa ng meron maraming sa atin, nagtiwala sa atin. So dahan-dahan ding nakukunan yung mga na-produce natin. Sabi nila dapat from this year ito yung range mo, dapat the following year, hindi na yan yung range mo para makaiwas ka sa sakit. Everyday talaga maglinis yung tauhan Everyday? Everyday. Nagwawalis yan. Walis. Inalis yung ipot. At saka weekly, mag-disinfect talaga kami ng using Zone Rock. Ang maliit ang area ko. Then by the time na umulan talaga, kahit walang sakit, talaga ako ng Sulfur QR in the morning. At saka Primoxil in the afternoon. Kahit walang sakit, basta umulan. Kasi po, yung bakterya nandyan na talaga sila. So, hindi ko itinatago na gamit talaga ako ng antibacterial kasi maliit lang yung area natin. So, yan ang pag-control ko sa prevention. Yung vaccination program ko is simple yan, yung basic lang. For in the breeding, meron naman tayong kakilala sa Salto na technician, shoutout pala kay Sir John B. Monsanto sa Salto Feeds. So, siya ang nagbakuna sa mga materialis ko. 7-in-1. First week sa mga sisiw ko is yung magbigay ako ng B1. Then the second week is Buburo. And then in the third week, 21 days is Paulpax. And then after 1 month is bigay ako ng Lasuta plus IB. And then 2.5 month pataas, bigay na ako ng Coryza. Yun lang ang sir, yung program ko. Hindi na ako muna nagano ng microplasma, foul cholera, hindi pa ako yan. Tapos yung TP mo, Master, nakita ko mga concrete, kayo na yung gumawa na? Kami na gumawa. Ano yung height niyan, Master? Yung height niya is 4 feet lang. Yung forma na ginawa ko, yung lapad is 2 feet. Ano yung frame na ginawa niyo pagmasa? Yung ginamit ko ng frame is 12mm na rebars.
reinforcement bars. Para ano pala, Hindi bitak. hindi madaling mabitak. Yung thickness niya Is 1 inch. 1 inch. Diskarte niya Master para hindi siya didikit. Marine plywood? Marine plywood. Marine plywood. Sa baba. Baba. Pag wala nang marine plywood, pwede naman yung sako. Yung ganyang mga sako, Master. Sa feeds? Yung sa feeds. Pwede. Pwede mo na basta as long as flat lang. Isang set yon. Yes. After na gumawa, hindi mo na pwedeng ma-recycle yung frame. Ma-recycle. Pwede pa. Linisan lang. The last time I was here, mga Master, ang dami niyang sales, no? And ngayon, naging consistent siya. Makikita rin sa farm facilities, daming nag-improve. Sabi niya na galing dahil sa sales and also mga bloodlines, galing din sa sales niya. Master, ano yung pwede mong i-impart sa kanila as advice? As advice lang po, no? Based on my experience lang talaga, huwag tayong mag-breed ng hindi kaya sa ating lugar. Merong experience kami this year na paputok ng national at late-born na ang gap ba between the CCO ba is medyo mahirap talaga. Based on that experience, so breed lang talaga tayo so kung ano ang makaya ng area. Huwag maging matakaw. Huwag maging kasi madali ang magpapisa ng sisiw pero ang problema ang pagpalaki, pagbabuhay. Yun talaga ang Masarap sa pakiramdam yung breeding. Masarap natin ang pagpalaki na. Pag makita mo yung sa incubator ang daming napisa, ang sarap. Pero pag lumalaki na, makita mo wala pa naman talaga akong area. Tapos umulan pa. Doon na yung doon na mag-start ang complications ba, maraming problema. Produce only what your area can accommodate. Yes. In terms of finances, ayun din. So, breed lang tayo kung ano ang makaya sa bulsa natin. Kasi pag hindi kaya ng bulsa natin, diyan nalabas ang problema. Problema natin sa ating asawa, sa ating partner. Kasi speaking of finances na talaga So, itong manok talaga is magandang hobby ito at makagbigay talaga sa atin ng kasiyahan. Pero pag sumubra na tayo, hindi na makagaganda mismo sa atin at sa ating pamilya talaga. Shoutout pala ni Engineer Kat yung ever supportive sa ating hilig. Ang Boots Barney sa Secure. Ano na si Secure? Meron akong entry ngayon sa Larena Secure. Enrique Villanueva kasi piyesta ngayon. Nandun sila ngayon si Barney, may entry ako. Baka hopefully samahan tayo ng swerte. Sana maganda yung resulta. Shout out sa mga taga Larena, Siquijor, Island. Norwin of Neurons Game Farm. Then Noy TV, main handler ngayon ng JK Mugi sa Siquijor. Good luck Noy sa inyo today. Meron ka na rin isang pension. Shoutout ni Janjan breeder, handler. Then Mas Barney, naman si Barney. Then nagdagdag ako ng isang tao, si Joey. Amo to bago. Mga Master, sa mga gustong maka-acquire ng mga authentic Don Ramon or Mount Banahaw bloodlines, na hindi pa naman kaya pumunta doon sa Dolores, Quezon. You are near dito sa Cebu, nandito sa Mualbual, kay Engineer Gerald Monte ng JK Mugi Game Farm. I hope na meron kayong natutunan into this episode, mga Master. Birada Master! Thank you, Master. So, sa koday si Joey Canoy from Negros Occidental, 25 years old. Usa ko ka-assistant from Angel sa JK Mugi and Farm. So kung makaingon na ako nga kung buta na nga mo di natin busara nang di natin po sa mga ating trabaho kaya kung hindi natin resulta tigawa ko ito na si kaingon sa mga kuhan diha mga pagkasayo og farm pwede natin sumayin natin farm kaya diri malingaw mo sa tanong kay sa ginagawa mga timing tao ga buutan nga mo